Habang lubog ang lugar sa baha, Marcos Jr. tuluyang trinaydor ang buong bansa. Itong shocking revelation na isiniwalat ng well-known whistleblower na si Ka Eric, kung saan ngayong araw, November 9, 2024, nag-viral ang kanyang live video kung saan tahasan nitong inamin sa publiko na nakapasok na sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC, kalakip ang mga ilang opisyales na tila mag-iimbestiga raw at balak ipadukot ang former president na si Rodrigo Duterte. Nako. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Wilwits nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Isang like, isang share. O, good sa po tayo dyan, ha? I-like nyo ang ating video, ha? At share. Ano ito? Ha? Pero pasalamat muna tayo, ha? 126 na po ang ating subscribers. Maraming salamat po ng marami. Sa walang sawa niyong pagsubaybay. At syempre, kung gusto nyo mag-join sa ating YouTube channel, meron po dyan join button para kayo kauna-unahang makakita ng ating lalabas na video. Ano ito? Grabe, nakalaya na pala. Ha? Oy! Meron akong sasabihin sa inyo. Grabe. Grabe po. Pangklase yung video na mapapanood yung mamaya. Yung pala yung sinasabi nila ni BP Sara na, oo, yung trending video. Naku po! Abangan nyo. Kayo po ang humusga kung ano talaga ang tunay. Marami kasing nagsasabi, ganto, ganere, ganto, ganoon. Pero kayo, sa dulo ng ating video, panoorin nyo at mag-comment kayo, Abangan natin yan. O eto, mapasok tayo dito. Sabi rito, mga banat daw ni Pangulong Duterte. Hindi na natin na former. Ayoko ng former. Gusto ko Pangulo pa rin eh. Ha? Diba? Kayo po ba'y naniniwala na talagang gusto nating mabalik ang dating Pangulong Duterte? Pero lagi kong binabanggit Pangulo na eh. Ayoko na yung dating Pangulo. Pangulo. Sa akin po, ang opinion ko, siya pa rin ang Pangulo ko. Eh wala naman po ko sila. Nakaupo ngayon. Ako po, Diyos mio, Marimar. Nako. Eto, mga banat sa Pangulong dating Duterte. Pangulong Duterte, ayaw na patulan daw ng Nino? Kung sino yung nakikita nyo sa screen. Bakit? Baka matamimi kayo pag ikaw naman ang pinatulan. Baka lumabas din ang baho mo. Noon dati sinasabi mo, suportado mo ang war on drugs. Ngayon po parang wala. At ngayon, ito ayaw niya patulan. Baka mag-aya siya dito kay Kaya, Paduano ba yun? Baka mag-aya siya di umano. Ito, ipasok mo. Of course, they're both okay. No? They've already been released from their detention. Inihayag ni House Quadruple Committee of Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers na nakalabas na ng House Detention Facility sina retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at nagbitim sa pwestong si National Police Commissioner Edelberto Leonardo. Matatanda ang parehong pinatawan ng contempt ang dalawa, busod ng hindi umano pakikipagtulungan sa investigasyon ng Quadcom kaugnay ng sinasabing extrajudicial killings. Meron silang sinasabi, bungsod. Bungsod daw na hindi pakikipagtulungan. Hindi pa ba nakikipagtulungan yun? Sa sitwasyon na yun? Aba. Ibang klase rin pala kayo, no? Pagkatapos yung pakinabangan, binigyan nyo ng magandang pag-iyak-iyak ang magandang arte, si Karma, hindi pa pala nakikipagtulungan si Karma. Yun, ang sabi rito sa balita. Tuloy. EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Subalit nagdesisyon ng 4 House panels na pakawalan na ang mga ito matapos na makipag-cooperate, partikular na si Leonardo. Kalang, nagdesisyon na raw silang pakawalan. Oo, kasi wala silang mapiga eh. Di ba? Walang pag-amin. Si Colonel Grijaldo, wala rin pag-amin. Si Colonel Leonardo. Ito lang, yung isa. Si Karma. Hindi natin alam. Baka mamaya, nabigyan nga ng hindi magandang statement. Di umano. Kaya biglang, yon ang sabi dito sa balita. Tuloy natin.
the reason why we detained him is because of his not being cooperative. No, sa, kita nyo? when we Hindi felt- pa pala nakikipag-cooperate. Diba? Ano yung sinasabi ni Ate Garma doon na lahat na siniwalat niya? Hindi pa ba nakikipag-cooperate sa inyo yun? Oo. Ayaw nyo pang tanggapin yung ano ba yung sinasabi? Pakikipag-cooperate ni Karma sa inyo? Hindi pa ba sapat yun? Diba? Marami nga kayong pinatawag dahil kay Karma. Oh, nadamay pa si Colonel Grijaldo dahil kay Karma. Hindi pa pala sapat yun. Ano ba ang gusto nyo talaga? Yan ang matanong. Ng ating kababayan na si Jorme Lopez. Ha? Tuloy. that he was cooperating already, then we already lifted. No? Majority of the members decided that we lift the contempt order kasi na-feel naman nila na cooperative na siya. Ayon kay Representative Barber, Na-feel daw na cooperative na sila. Nako po. Hi! Mamaya, pagkatapos nito, ipapasok natin. Bakit pumunta si Colonel Leonardo sa NBI? Yan ang tanong. Ha? Baka siguro kumukuha na lang siyang parang witness protection, parang humihingi siya ng protection sa sarili niya. Hindi natin alam ha. Wala pa siyang pahayag dito kaya mamaya panoorin nyo kung ano yung pinunta ni Colonel Leonardo dito. Pasok. Meron pa ba? first nangako ang mga itong haharap muli sa Quadcom kung kinakailangan. Bibigyan naman ng full access sa mga nakalap na dokumento at affidavit ng Quadcom ang task force na binuo ng Department of Justice para repasuhin ang EJK cases. Pag-aaralan ng DOJ kung tama at nasa proseso ang pagkakadismiss sa mga kaso ng EJK sa panahon ng Administrasyong Duterte kaugnay ng war on drugs. Lahat po ng kanilang kailangan dito sa pag-build up ng kaso, hanggang doon po sa pag-i-interview o kakaroon ng preliminary investigation sa mga witnesses, they can do that through the Quadcom, no? And we will actually give them full access dito kasi yun naman po ang nararapat. Pero, kuya, hindi pa ba kayo kontento, ha? Oo, hindi na nga, di ba, narinig nyo sa balita, nirepaso na. Ibig sabihin, wala na yung kaso, parang sinarado na. Ngayon, parang nangyayari, gusto nyo pang ibalik, di umano. Di ba? Sinabi sa balita, sinarado na yung kaso na yun. O, bakit nyo pa uungkutin? Tapos na. Dahil, stick to the plan na naman tayo. Dahil, panggigipit na naman di umano tayo. Dahil, utos na naman di umano yan. Dahil, sabi nila, may bayad daw di umano yan. Ang alin? Bawat hearing daw. Naku po. Alam nyo, habang patuloy kayo ng patuloy sa ginagawa nyo sa pag-hearing nyo na wala nangyayari di umano, lalo pong nagagalit ang sabayan ng Pilipino, dahil dito, ayaw na ho nila makinig sa mga ginagawa nyo. Lalong-lalo na, sino ba yung pinakamabait dyan na may krus pa? May krus pa, na pendant. Akala mo daw kung sino, kung makapagsalita. Ibang klase daw ho. Ang postura ng bunganga nun, di umano. Mga kasama, naniniwala ba kayo na yung matanda na yun, na ibang klase rin yung tabas ng nguso nun? Ay, yung bibig pala, yung panalita. Ibang klase. Di ba? Tuloy natin to. Tala hindi na pinatulan ng Quadcom overall chairperson ang mga patutsada ni dating Pangulong Duterte laban sa 4 House panels. Sa isang pahayag, sinabi ng dating presidente na hindi siya natatakot kung patawan man siya ng contempt dahil sa hindi nito pagdalo sa Quadcom hearing. Giit pa nito, nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin kaugnay ng EJK at anti-drug war sa October 28 Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing. You don't scare me. Epic. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that. Yan. Ang dating Pangulo ng ating bansa ay nire-respeto natin yung ganung klaseng pananaw dito sa mga imbitasyon o yung kanyang pagtugon sa aming imbitasyon dito. Sa susunod na linggo, nag-iba na naman ang tono mo, kuya. Nung nag-opening statement ka dyan, nung hearing, puro patutsada. Ngayon, parang nire-respeto mo na. Meron pa yung kasama mo, may pasigaw-sigaw pa. Bakit? Takot ba siya dito? Takot ba siya humaten? Diba? Ngayon, Diyos mio, Marimar. Whew!
dito magkakaalaman, ha? Sa Mayo. Yung mga representative na binoto ng mga ilan libo lang, kikilalanin nyo, maigi, nasa inyong mga kamay, mga kasama. Kung kayo po ay boboto, gamitin nyo yung tamang pag-iisip at tamang liwanag ng kamay, ha? I-shade nyo na maayos. Basahin nyo mabuti, baka magkakamali ka ng pagbasa, ha? Pag may nabasa kayo doon taga Laguna, wag nyo na hong pansinin. X nyo na yun. Pag may nabasa ho kayong taga Maynila, 3 ho yun. X nyo na ho yun. Kung taga Maynila kayo, sa representative, pag may nabasa kayong alam nyo na, X nyo na ho yun. Marami hong representative yung nagpipiling-pilingan lang. Mga nagpapalapad ng mga papel. Meron nga dyan isang siya yung first nominee. Ngayon, bumitaw na siya. Kasi nga, mapiling din yung yung kasama niya. Marami ho. Kung mapapanood nyo lang, baka mabigyan natin ng mga listahan itong mga to. Sana hindi na ho, manalo yung mga nandyan. Kung iilan, marami ho yan sila dyan. Simulan natin sa Batangas. Meron sa Batangas. Diba? Meron sa Agusan, Surigao, meron sa Surigao, 'di ba? Meron sa Antipolo, meron sa Marikina, meron sa Abra, yung mga representative, yung bayan, hindi ko na maalala yung mga bubot, yung mga abang tawag dito, yung mga yang, may sinasabi sila marami nagsasabi sila na yung mga yang. Basta yung mga yang, kilalanin nyo mabuti. Karamihan po doon, representative. Pag nakita nyo yung pangalan ng representative na dinadala nila, huwag nyo yung boboto. Ito party list. Ito, mga party list, Sa party list, isang bigay lang, OFW, panalo na tayo dyan. OFW, kung gusto nyo naman, Panaw, pwede rin. Diba? Tapos, piliin kung halimbawa, pagka-mayor ang bobotohin nyo, pumili na maayos. Congressman, pumili na maayos. Yung mga congressman na nakikita nyo dyan sa may kamera na lumalantad, wag nyo na isama sa listahan yan. Wag nyo isasama sa listahan. Ano pa meron? Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Bakit pumunta si Colonel Leonardo dito sa NBI? Ano kaya yung niya, pakay, Alamin natin sa video. Tayo ay nagde-reaction lang base sa video. Ito ay isang kuha isang coverage ng isang sikat na sikat. Kaya panoorin natin, Pasok. Good afternoon po. Good afternoon po. Bakit lang po natin bakit po tayo pumunta dito sa NBI? Yes, I can talk yung about dito sa investigation. Kasi ongoing nga investigation, di ba? Yes, sir. Opo. I'm not illegal. But physically, sir, dahil pinasabi na po kayo, kaya kayo nag-agree ngayon. Yes. So what's next after this, sir? Yung stage yung yung charges. Kung meron, Makikipag-cooperate naman kayo, sir? Willing to cooperate. Okay. It's okay, thank you for your time and answer. Sir, yung sa sir, yung pag-resign niyo po, sir, ba't po nag-resign kayo? Later, hindi ako pwede mag-comment. No, hindi ako But how are you, sir? How are you? I'm good, okay lang. In coming here sa NBI po, yung inyong resolve is to cooperate. Kaya po kayo. Yeah, that's why we're here. But we can talk about the case. Okay. What about, sir, information that they've asked? Hindi pa pasok pa kayong supplemental or additional information to NBI? My lawyers will do something about it.
Okay, alright. But at this juncture, Colonel, ano po yung inyong sentimento dito? Kasi dalawang grupo nagbabanggaan, you're apparently caught in the middle. Good soldier. Yun lang. No comment na. Good soldier. I'm a good soldier. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. So, yun mga kasama. Ito ay isang slide lang na pumunta si Colonel Leonardo dito nga sa NBI. Siguro pakiwari natin, humihingi rin siya ng witness protection. Kasi siyempre, alam niyo naman, may mga usapin na yun, dinadawit sila sa mga ganyang bagay, reward system, related sa drugs, at pati nga Pangulo 'di ba? Pinapaamin siya na si Pangulong Duterte daw ay ganito, ganire. Di wala naman siya inaamin dahil wala naman talaga. Wala naman reward system na nangyari. Yun po mga bagay na yun ay patunay na pakulo lang po yan kung sino po yung gustong sumira ng pangalan ng mga Duterte. Ginagawa nila ng pangit na imahe, di ba? Alam naman nila, malakas pa rin si Ate Bibi Sara kahit sa banda. Luzon, Visayas, Mindanao, OFW, migrante. Ang agila, hindi kailanman yan talaga madadaig, Hindi madadaig ng mga pipitsuging ibon. Lalo na yung mga crocodile, magsama-sama pa mga crocodile, hindi nila makakatch ang agila. Yan po ang katotohanan dyan. Eto, ano ang meron dito? Bakit nagkabulgaran? May sinabi dito si Chikadora Kachichismis lang ito sa atin Pero bago ko yan ihayag sa inyo, gusto ko muna ipakita sa inyo yung video. Mio, nag-viral na ata ito Gusto nyo ba? Ngayon na o mamaya na? Eto muna kay Chikadora, may chismis siya sa atin sabi dito, matapos ibulgar ni Ka Eric, Martin at Saldi, illegal na pinasok ang ICC sa bansa. Aba. PRRD. Ipapadukot? Ay, subukan nila. Naku po. Pag nangyari yun at may nabalitaan ng mga taong bayan, baka ibang klase na po ang mangyari. Yung mga general nga Diba? Yung mga retired general po, nagsalita na sa may EDSA. Kahapon. Hindi ko lang mahanap yung slide na yon. Bakit ba dapat sinave ko na kagabi? Kaya hindi ko mapakita sa inyo. Pero ito, ganun pa man. Mamaya na tayo yung viral video. Grabe. Ibang klase. Yung pala yung sinasabi na matagal ng video. Yung pala yun. Ngayon, mapapanood nyo. Huwag nyo i-skip yung video. Tapusin nyo hanggang dulo mga kasama. Isang malaking bagay po yan sa pagsuporta sa ating channel. Eto na. Chikadora, kwento mo sa amin. Ano meron? Habang lubog ang lugar sa baha, Marcos Jr. tuluyang trinaydor ang buong bansa. Itong shocking revelation na isiniwalat ng well-known whistleblower na si Ka Eric, kung saan ngayong araw, November 9, 2024, nag-viral ang kanyang live video kung saan tahasan nitong inamin sa publiko na nakapasok na sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC, kalakip ang mga ilang opisyales na tila mag-iimbestiga raw at balak ipadukot ang former president na si Rodrigo Duterte. Nako. Ito ang nakakagulat na big revelation na isiniwalat ni Ka Eric ngayong araw, kung saan sinabi nito na habang baha raw sa buong bansa, trinaydor ni Marcos Jr. ang buong Pilipinas sa pamamagitan ni Martin Romualdez, Zaldico at Trillanes na tila nangasiwa raw ng pagpapapasok ng ilang mga opisyalis ng ICC para tuluyang maimbestigahan ang former president na si Rodrigo Duterte, incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa at Bongo, maging ang ilang mga opisyales ng nooy Duterte administration. Ayon kay Ka Eric, tila mamamayang Pilipino pa raw ang magbabayad ng accommodation ng mga opisyales na ito ng International Criminal Court dahil pati ang hotel accommodation tila sagot raw ng buwis ng taong bayan. At ang isa sa mga lugar na tinuluyan o mga hotel kung saan naroon di umano ang mga ICC official
ay pagmamayari raw ni Zaldico. Naku po. Ito raw ang tunay na betrayal of public trust para kay Ka Eric na siyang dapat natutukan ng taong bayan, lalo't hindi na raw biro-biro ang mga detalyeng kanyang nakukuha, lalo't galing ito sa mismong administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito ma-interrupt ko lang si Chikadora. Kung sakali man talaga nakapasok na yan, hindi po dapat, ang tawag dito, hindi po dapat siya, hindi katanggap-tanggap kasi walang hudikatura yung mga ICC rito. Illegal po yung ginagawa nila kung sakasakali lang na meron. Pero ayon dito kay Ka Eric, siniwalat niya nga at marami siyang source. Alam niya kung saan nag-check-in, saan nag-stay. Ayon sa kanya, minsan talagang may inis ka kasi sabi pa rito, 'di ba? Pera ng taong bayan, yung ginagastos, yung pondo para sa accommodation. Sino magbabayad niyan? Ayon sa video, sila raw po. Kung sino yung nagpapasok. Hindi ho makatuwiran. Kaya minsan, dapat bantayan niya ng ating mga, kung sino man yung dapat magbantay dyan. Pero kung totoo, ito lang masasabi natin. Opinion lang natin to. At syempre, ang opinion ng mga taong bayan, kung sakaling dudukutin nila ang Pangulong Duterte, naku po. Baka magkaroon po ng problema. 'Di ba? Isipin nyo nga yun. Ano po ba ang kaso Anong kasalanan? Sa Pilipinas nga binasura Tapos dadalhin pa dyan sa ICC. 'Di ba? Ano ho bang jurisdiction ng ICC? Wala na nga. Ibig sabihin, kung gumasa ng illegal dito sa Pilipinas, pwedeng umalma ho ang ibang pwedeng mga national defense, pwedeng mga NBI, pwedeng mga kapulisan, pwedeng mga kasunduluhan, pwede ho sila mag-react dyan sa mga bagay na yan. Diba? At saka wala naman nilalabas ang hukuman na warrant of arrest para sa ating Pangulong Duterte. Diba? Kaya nakakagulat na lang ang mga bumabalita, nagiging balita ngayon. Diba? Isipin nyo na lang. Pumasok. Uulihin. Meron mga intelligence pan yan ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga meron pondo para sa intelligence. Alam nila yan. Diba? At saka kung sinabi naman na nakapasok na, alam din ng Pangulo nakapasok na, gagawa na ho ng statement yan. Magsasalita na ho sa ano yan. Yun lang po ang opinion natin. Pero kung sana, wag naman. Wag naman na gawin yung ICC, huhulihin ng Pangulo. Magaling ho to si Ka Eric. Sana lang talaga mabigyan pa tayo ni Ka Eric na magandang impormasyon para naman makapag-ready rin natin mga kababayan kung sakali, di ba? Nasa Davao na yung ICC, sa airport pa lang harangin na ng mga supporter ng ating Pangulong Duterte, di ba? Ka Eric, ano pa meron? Tuloy. Narito at panoorin ang full video kung saan buong tapang na isiniwalat ni Ka Eric na nakapasok na sa Pilipinas ang International Criminal Court para di umano'y dukutin ang former president na si Rodrigo Duterte. Panoorin ang full video. Mga 11:45 ng gabi, bago maghating gabi, ay may nagpumasok po na unidentified number muna. And then later on, nagpakilala na siya. Retired military or security forces po siya nanggaling. At nakikita niya yung aking pagbablog, pagpapahayag at mga paninindigan na ginagawa sa sambayanan, sa Ipanaw Sambayanan, at nung kami aktibo pa direkta sa SMNI. So, mga 5 minutes after, nagpadala na siya ng message. Sabi niya, Ka Eric, this is going to be explosive, but I believe in your integrity and your capacity na sa iyo ko'y dadaan ang revelations na ito. So, sabi ko, sige, I will protect in confidence kung sino po kayo, although kilala ko na ang pangalan niya, at nag-check na rin ako, authentic naman siya. Pinadala po niya kagabi ang mga impormasyon na sa likod
ng kaalaman ng buong mamamayang Pilipino ay pataksil at patraidor na pinapasok ng Marcos Jr. government, nila Martin Romualdez, nila Saldico, at ng mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, at malamang nandyan din si former Senator Trillanes, ang mga ICC investigators habang nananalasa ang bagyong Christine sa ating bansa at sinasalanta ang mga mamamayang Pilipino, ay pumasok ng iligal, walang pagbubunyag at walang hayag na pag-amin sa gobyerno ni Marcos Jr. Pumasok po nitong huling linggo ng Oktubre ang mga investigador ng International Criminal Court upang magsagawa ng mga interview, investigation at mga pag-ikot sa ating bansa upang ituloy ang kanilang pangingialam at hindi makatarungang panghihimasok sa soberanya ng ating bansa in the guise of looking out and going after former President Rodrigo Duterte. O, yun. Sa inyo, ha? O, may ads lang po. Tuloy natin yan. Pinapasok? Sino nagpapasok? Naku. Sana lang, yung mga ganung bagay, maagapan kagad. Diba? Hindi yung, kung sakasakali, nandun na sa bahay at madukot. Pero, syempre, may mga security naman po ang dating Pangulong Duterte, kaya hindi ho basta-basta makakilos sa mga ICC na yan. O, ilan lang ba yan? O, kumpara sa mga security, no? At hindi ho papayag ang ating mga kababayan na mangyari yun. Eh, isang malaking pagkakamali nila yan pag ginawa nila yan. Ang point of ano rito, baka pinakapunto nila dito, guluhin na lang talaga ang dating Pangulo. Ha? O gipitin. Ha? At harasin, di umano, ha? Yan ang nakikita natin dito sa sitwasyon na ito. Pwede ba kwento, Kaya kung ano pa meron? Dala po sa akin kaninang madaling araw ang mga data at ang mga mukha at pangalan nila. At ito po ay very confidential. Hindi ko po muna i-reveal, pero may isang babaeng investigator, 2 lalaki at may isa pang sumunod, mga 4 sila. At ang mga hotel kung saan sila nakapilit. Ang isang pangalan ng hotel ay Hotel Letter M ang initial. Hotel ito ng sidekick ni Tambaloslos. At ang isa ay Raffles Hotel. Pinangalanan ko ng isa. Ito, 3 hotel ang ginamit At fully accommodated with all support, security, at lahat pinacilitate para sa kanila. At the back of the knowledge of the entire Filipino people in our country. So yun narinig nyo, napanood nyo. Oo. Sana kung totoo, yung mga kababayan natin maging alerto, no? At sana kung hindi rin totoo, ganun pa rin. Mag-prepare pa rin, baka naman talaga pumasok na o nakapasok na talaga. At least may magagawa ang sambayan ng Pilipino, lalo-lalo na nakasuporta sa ating Pangulong Duterte. Eto na nga! Grabe, ibang klase pala, no? Ibang klase talaga, napakasimpleng tao, walang ka arte-arte sa buhay, di ba? Pero yun, namamalengke, ha? Tapos gagawan nyo ng kalokohan, di ba? Sisiraan nyo, di ba? Sino yan? Ito yung video na sinasabi natin. Kita nyo si Ate Sara, Napakasimple lang. Yan, panoorin nyo, ha? Lakihan natin, mga kasama. Ito ay sa Baguio City. Namalengke siya. Tignan nyo, napakasimple. Walang alahas, walang necklace, walang relo. Hindi kagaya ng mga crocodile dyan. Kailangan may Rolex, kailangan merong bigating mga alahas, necklace na mamahalin. At si Ate Sara, simpleng-simple lang, ho. Di ba? Totoo naman. Yan ang dapat tularan. Ha? Simpleng tao lang, ho. Ito yung sinasabi natin na video, ha?
ni Ate Sara na viral talaga. Nakakatuwa ho, no? Sana sa susunod na 2028, eto na. Paramdam natin yung ating suporta kay Ate Sara, ha? Oh. Kung sakali po na siya po ay tatakbo ng pagka-pangulo ng bansa. So hanggang sa muli, ha, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po, hit mo na rin bell para updated ka sa ating mga video. Tapusin na lang natin itong slide na to at hanggang sa muli ulit. Pakasimple, oh. Alright, bye-bye! Hanggang sa muli!